Mali man ang ikaw ay bigin ko, ako ay isang bulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahal ka, mahal kita maging sino ka man. Ikaw pa rin ang nais ko, damang-dama ng puso ko. Mahirap na dayain ng isip at damdamin. Ikaw pa rin ang hanap ko, mapapatawad ba ako? Mulit-muling sasambitin. Hello mga ka-farm lahat, magandang buhay po sa inyo lahat. Ayan, inabot na po tayo ng alas 5 na madaling araw pag-i-edit. At ayan mga ka-farm lahat, ang property ay matatagpuan natin sa Kapalonga, Camarines Norte. Ayan, malapit po sa Salpi Beach Resort. Ayan, isa po sa pinagmamalaki ng Kapalonga na po yung Salpi Beach Resort. At pagpapunta po kayo dyan from Manila, ayan, dadaan po kayong Bitukang Manok dyan sa Antimonan, Quezon. Dire-diretso lang kasi ang Kapalonga po, ikalawang bayan ng Bicol. So ito po yung landmark natin ng property for sale, yung Salpi Beach Resort, kasi katabi lang naman yung for sale natin. Ano po? At yung pinakita nating sandbar, hindi yun yung for sale. Ano po? Yun po yung Pulong Hinlo na pwede nyong puntahan once na nandito na po kayo sa beach for sale natin. Ano po? At yan din po yung kasama sa adventure na pag nag-swimming po kayo dito sa Salpi Beach Resort, pwede po kayo mag-island hopping. Ano po? So, ayan mga ka-farmlad, balik na tayo dun sa actual video natin. Ano po? Itong lahat ng kuha natin, nakuha ko mga video. Ayan po yung mga summertime. Ano po? So, may nauna naman ako upload dun sa itsura ng dagat. Upload ko na rin mga ka-farmlad. So, pagpasensya nyo na yung boses ko, medyo malat na. Kasi madaling araw na po. So, ayan mga ka-farmlad, dako na tayo sa actual video natin. Hello mga ka-farmlad, nandito po tayo ngayon sa ating vlog kung saan ito pong pader na nakikita nyo. Ito po yung pader ng Salpi Beach Resort. Ayan, at nandito po tayo sa property na ibibida natin ngayon na beach, ano po. So, beachfront po ito. So, ito po yung Salpi Beach Resort na entrance. Ayan, ayan papasok. Tapos, bukod dyan sa Salpi Beach, meron pa pong beach na to, itong Karatig na to. Ayan, beach din po ito. Ayan. At ang susunod na property na po mga ka-farm lot ay ito na pong for sale natin ngayon. Na po. Pagputol nitong sementong to, ito na yung start ng property. Kaya napakaganda rin po ng lote. Ayan, pasok po sa sasakyan, kapantayan, may source ng kuryente at tubig. At kitang-kita nyo naman po, ayan, marami po siyang tanim na nyog. Ayan. So, park lang natin tong ating service. Ayan mga ka-farm lot. So, amihan po ngayon, medyo malakas ang hangin dito. Ang hangin po ay galing dagat. Ano po? So, yan, balik tayo dito mga ka-farm lot. So, ang proposed na cut po dito bawat lote ay 1,000 square meter na may frontage po na 18 meters. So, possible po, kung 18 meters, so, bago po mag-cemented dyan, 18 meters, so ito po, ito yung magiging lot 1 niya. Pero, ito pong kalsada, medyo malapit sa dagat yung naging daanan dito. So, marami po pong beach dun sa dulo. So, ang gagawin po dito, since hindi pa naman to cemented mga ka-farm lot,
ililikaw itong kalsada papaganon para maging ideal po yung property. Ano po? So mangyayari kalsada, property, dagat. Ano po? So ito possible yung unang lote. Yan. Hanggang doon sa kalsada. Yan. Ito yung mga sakop na nyug niya. Pwede naman po dalawa yung kunin nyo. So 18 plus 18, so 16, 32. 36. So imagine mga kaparmlat, 36 meters ang frontage, 2,000 square meter. So napaka-ideal po resort po yun. So kung medyo maliit yung budget, kung pang sarili, 18 meters ay okay na rin siya. Kung para lang sa bakasyonan nyo. So 18 meters, not bad. So possible, yung magiging lot to niya, eto na siya. So another 18 meters. Ayan. So eto, hanggang dito possible. Ayan. Ito, hagip tong kusina sa third lot. Ano po? Second lot po. Ayan. So kung dalawang lote ang kukunin mga ka-farm lot, so mula dito sa pwesto natin hanggang dun po sa sementado na yon. Ayan. Ayan po yung beach area. Ayan, paglipas po ng nyug na yan, beach na yan. Tapos hanggang doon na po, sakop na po itong tubig. Ayan. So ito yung ikalawang lote, no, mga ka-farm lot. So kung dalawa kukunin hanggang dito, 36 meters frontage. So masasakop po itong deep well dito. Kagandahan, hindi siya deep. Kasi yung source ng tubig niya, eto, ang babaw, may tubig na agad. Tabang po yan. So yung distance natin dun sa dagat, mga ka-farm lot, ay nasa 30 meters. Pero yung source ng tubig natin dito sa deep well na to, halos lupa dito ay mga wala pang 1 meter may tubig na. Ito sa bandang likod, mabababa pa yung nyog. Pero may mga namumunga naman na po dyan. And so, ayan po yung linya ng kuryente. So, balik tayo dito mga farm lot. Ayan. So, kung ang plan nyo ay lot 1, lot 2, hanggang dyan po. Hanggang dito yung lot 1 and lot 2 natin. Kung lot 3 naman, kung ito naman po, mula dito, possible, bilang tayo ng 18 meters. So, ito yung masasakop ngayon ng lot 3 mga ka-farm lot. So, sakop tong dating pinagbahayan. Kasi inaalis na po yung mga kabayan dito kasi nga po, binebenta na. So, isa lang po yung caretaker dito at yung caretaker po, babayaran po ng seller natin. No? Ayan. So, ito yung nasasakupan niya dito. Matataas na po yung nyug dito. Mas marami pong nyug ang lot 3 na namumunga na. Ano po, maganda rin yung pwesto niya. Ano po, ayan, lot. Pasukin natin yung land area niya. Ayan. Ito po. Ayan. Kung magiging lot 4, ito na po yung lot 4 niya. Possible. So, ito po ay susukatin pa lang. No, pinapahupa lang po yung tag-ulan kasi maulan po talaga. Lagi na lang may ulan. So susukatin na po. Kaya dun sa mga buyer na gustong mag-cut ng 2,000 or mas malaki pa, at least pwede na pong pag-isahin sa sukat. Kung gusto nyong mas malaki yung kunin. Ano? So possible yung lot 4 dito po papatak. Ito po yung sakop na nyugan sa harap. Ito pong kalsada naman to, ililikaw naman po ito dun sa bandang likod para mas malawak po dito. So, yan po yung sakop na nyug ng lot 4. Ayan. Ayan mga farm lot. Yan, hanggang dito, possible lot 4 po ito. At ang 4, yan po yung mga nyug niya. Tapos, ito. Yan. Tapos, dako naman po tayo mga ka-farm lot sa lot 5. So, ito yung magiging lot 5 natin dito. Ayan.
Lot 5, itong mga nyug na to. Ayan. So yung kalupaan naman po dyan hindi naman po binabaha. Makikita nyo naman. Medyo madumo lang. Lininisan pa po ito. Tatabasan pa po dito. Ayan. Wala po tayong dinadaan ng may tubig. Ayan. So, yan, kalupaan po siya. Yung nyug niya, hindi masyadong dikit-dikit. Kaya pag nalinisan to at gusto nyo magtanim pa ng fruit-bearing trees sa mga pagitan or mga gulay, pwedeng-pwede po. So, babalik po tayo. Ayan. So, mahangin po, amihan. Ayan. Ayan, amihan. Sama kayo sa vlog. Ayan mga ka-farm lot. Ito, sako pa to ng lot 5. Ano? Ayan. So, possible ito. Dito papatak yung ating lot 6. Ayan. Ito, lot 6 po. Possible. Ayan yung may bahay dito. Ayan. Lot 6. So medyo maluwan-aluwan dito. Naro po. Ayan. So possible itong part na may bahay na to ay magiging lot 7. No. Kasi mahaba po yung frontage. So 2 hectares po yung kabuuan nito. Possible na sa portion tayo ng lot 8. Yan po yung lot 8. Mga nyugan din siya. Tapos hindi ganun karaming yung nyug dito. Maalwan yung mga pagitan. Yun naman ang good thing pag gusto nyo maglagay ng bahay malapit sa dagat. Wala na kayong puputuling nyug. Tapos dito may dating bahay. Pinalis na rin po. Pasok tayo dito ng bahagya. Yan. So, at ayan mga farmland, papakita ko yung itsura ng dagat ngayon. Ano po, kasi yung unang video natin, mga summertime po yun. Ang ganda po talaga ng dagat yung pag summer. So ngayon po, ngayon maulan, may mga bunot-bunot. So ito po yung itsura ng dagat ngayon doon. Hello mga farmland. Another day, another beach property na naman na meron tayo ngayon. Napakagandang listing na naman ito. Tingnan nyo naman ang buhangin, napaka-solid. Yan. Tabing kalsada to, clean title, maraming tanim ninyo. Nako, tamang-tamang investment, retirement, panalo to. Sa mga buyer natin na wala pang beachfront, ito na yung pagkakataon nyo. So ayan mga farm lot, summarize lang po, ang bawat lote dito ay 1,000 square meter. Malapit po ito sa sandbar na to, sa pulo na to mga farm lot. Malapit sa 3 resort, tabing kalsada yung property, may source ng tubig, may source ng kuryente. 1 kilometer drive from town proper ng Kapalonga. From Manila siguro mga 7 to 8 hours drive. From Daet Camarines Norte naman, 2 hours drive po dun sa ginagawang may bubuksan po diyang airport sa Daet Camarines Norte, at nandyan po yung malapit na SM po dito ay sa bayan po ng Daet. At yan mga farmlat, hanggang dito na lang po yung ating video. Maraming salamat po sa panonood.